Ilang sandali lang ang nakalipas, nabangga ng isang istasyon sa kalawakan ang spaceship ng pamilyang ito, kaya't napilitan silang maglanding sa isang hindi kilalang planeta. Halos hindi sila nakaligtas sa pagbagsak, at laking gulat nila nang matuklasang ang planeta ay isang nagyayelong disyerto, walang katapusang yelo, at ganap na walang buhay. Ang tanging sasakyan nila ay bumagsak diretso sa ibabaw ng isang lawa at wala silang nagawa kundi panoorin habang unti-unting lumulubog sa ilalim ng tubig ang barkong may dala ng lahat nilang supply. Isang buwan lang ang nakakalipas, nagdiriwang pa sila ng Halloween sa Earth. Biglang naputol ang palabas sa TV ng isang pambihirang balita, isang dambuhalang asteroid ang papalapit at tiyak na tatama sa Earth. Upang mapanatili ang sibilisasyon ng tao, naglunsad ang gobyerno ng isang emergency interstellar colonization plan, at pinili lamang ang pinakamagagaling upang ipadala sa kalawakan. Ginamit ng ina ang kanyang koneksyon sa space agency upang maisama ang buong pamilya. At sa huling sandali bago tuluyang wasakin ang Earth, nakasakay sila sa space station at lumipad palayo sa kalawakan sa paghahanap ng bagong pawahan ng planeta. Ngunit sa hindi malamang dahilan, nasira ang space station at napilitang lisanin ng pamilya ito gamit ang escape ship na bumagsak sa pinakamalapit na planeta. Pagkabagsak nila, napansin nilang may isa pang sasakyang lumapag sa parehong planeta. Handa na sana silang makipag-ugnayan sa ibang nakaligtas, ngunit biglang bumao ang kanilang sariling barko sa ilalim ng yelo at nagsimulang lumubog sa lawa. Isang swerte nilang natuklasan ay nang aksidenteng mapunit ang suit ng ama at nalamang kapareho ng Earth ang hangin at gravity sa planetang ito. Ngunit sa loob lamang ng 6 na oras, kapag lumubog na ang araw, babagsak ang temperatura sa -60 degrees. Sa oras na iyon, lubog na sa yelong 50 talampakan ang kapal ang kanilang barko. Masisira na ang baterya sa lamig at mamamatay silang lahat sa ginaw. Kapos sa oras, nagdesisyon ang ama. Inutusan niya ang bunsong anak, si John, na sumisid sa lawa at pumasok sa barko sa pinakamalapit na hatch upang kunin ang baterya. Ngunit sa pag-aalala, tumalon muna ang anak niyang babae, si Judy, sa nagyayalong tubig. Hindi pinakinggan si Judy ang sigaw ng kanyang ama at lumangoy siya patungo sa likurang hatch ng barko. Pagdating niya sa airlock, hindi niya ito mabuksan dahil sa lakas ng pressure ng tubig. Kaya't nagpasya siyang lumangoy pa ng mas malalim patungo sa silid ng baterya. Sa mas malayong ruta, nakuha niya ang baterya, pero bago pa siya makabalik, biglang bumagsak ang temperatura. Nagsimulang magyelo ang tubig sa paligid niya, napakabilis. Nagmadali si Judy palabas, iniiwasan ang mga bahagi ng tubig na nagyayelo. Habang umaahon siya, sumisigaw ang kanyang ama mula sa ibabaw ng lawa, sinasabing bitawan na niya ang baterya. Nang makita niyang halos magsara na ang yelo, napilitan si Judy na bitawan ang baterya at itinulak ang sarili paitaas ng buong lakas. Abot kamay na siya ng kanyang ama na nakaabot ng kamay sa tubig pero mabilis na tumigas ang lawa. Ilang talampakan na lang ang layo niya mula sa ibabaw, ngunit hindi siya umabot sa oras. Sa loob lamang ng ilang segundo, nagyelo si Judy, isang estatwang nakabaon sa yelo, tila isang rebeltong nabitag sa ilalim.